So ayan, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon may isa na naman akong share sa inyo about sa ating oil cooler, ATF cooler. I-explain ko lang ng konti kung bakit naghahalo yung ating langis at tubig or ATF at tubig mga katropa. Yan. So i-share ko sa inyo mga katropa. Basic lang mga katropa yung ating pag-uusapan ngayon. Ang ating content ay about sa paghahalo ng langis at tubig at langis, ATF at tubig. Yan. So syempre bago ang lahat mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel mga katropa. Yan. Sa mga YouTubers, subscriber at mga viewers sa patuloy na nag-view sa ating channel. Yan. Sa mga nag-view, sa mga gustong mag-view, yan. Pag hindi nyo maintindihan, pwede nyo ulitin ulit mga katropa yung ating video at makukuha nyo yung ang ibig kong sabihin. Yan. So pag nag-view, wag lang tayo mag-skip ng ads. So ayan mga katropa. So shout out sa inyong lahat mga katropa. Yan, lalo sa mga nagko-comment sa aking content, sa mga content natin, sa mga nagko-comment. Yan, shout out sa inyo. Lalo na yung mga Mazda owner diyan na mga nagko-comment. Yan, shout out sa inyo. Yan, si-share ko nga tong konting at basic na tutorial about sa ating oil cooler at ATF cooler mga katropa. So let's go. So ayan mga katropa, meron akong isang oil cooler dito ng Ford Ranger BT50 o kahit anong design ng oil cooler na may ganito, o Toyota. Yan. So ayan mga katropa, yan, sa paghahalo ng langis at tubig mga katropa, gaya ng ibang nagsasabi na, sir, na-repair ko na yung o-ring ko, sir. Yan, na-repair ko na yung o-ring ko, naghahalo pa rin yung tubig. So actually mga katropa, hindi naman sa o-ring ano yan. Yan, ito o-ring ng langis. So yan, papakita ko sa inyo yung loob. So ito yung loob ng ating oil cooler sa mga hindi pa nakakapag ano. So ito yung sa tubig. Yan, nakaganyan yan dito mga katropa. Yan, papasok dito yung tubig at lalabas naman dito yung tubig. Yan mga katropa. Parang or dito manggagaling yung tubig, pupunta rito. Parang ganyan. So yan yung ating cooling system ng oil cooler. So yun naman sa oil. Yan. Dito yung oil papasok, tapos lalabas dito. Parang ano rin yan, circulate din yan. In tsaka out lang yan, or out tsaka in lang yan yung oil ito. So sa tubig naman dito tsaka dito, yan. So yan. Pag may leaking dito yan mga katropa, yan. Sa tubig muna tayo sa tubig. So pag may leaking dito yan, sir, nagpalit na ako ng o-ring, ganun pa rin. So pag may leaking dito yan, itong o-ring na to mga katropa, ito. Sa tubig yan dito. Tapos ito walang leaking yung sa oil. Ito kasi pag may leaking, dito na yung daan ng tubig niyan mga katropa, dito na yung labas ng tubig niyan yan. So pag nauubusan kayo ng tubig, hindi nyo alam kung saan yung tumatagas, pwede nyo checkin dito. Yan. So sa oil naman, pag may leaking yung oil, dito naman manggagaling yan. Pag dito may leaking yung oil sa dumadaan dito, dito naman nanggagaling yan. Tsaka kahit dito, pag may sira na tong o-ring, dito tutulo yan pag sa oil mga katropa. Yan. Pag sa may body naman, pag dito naman area yung tulo, so dito nanggagaling yung leaking ng oil. Kasi mayroon nga siyang o-ring. So yan, water, oil, at oil. So dito mag-i-in, dito lalabas. Parang iikot na ganyan, circulate ng water. Or dito mag-i-in, dito lalabas yung tubig. In and out lang yung tubig, umiikot. So ito yung pinaka cooler niyan mga katropa. So wala tayong leaking ng tubig dito sa water. Wala rin tayong leaking ng oil dito. Tsaka dito, halimbawa sabihin na natin okay yung o-ring natin. Tapos naghalo yung langis. Naghahalo yung langis mga katropa. Kung mapapansin nyo yung mga loob niyan, meron mga divider yan, meron mga ano yan, salansan na mga plate sa loob. Kasi dito tubig, dito oil, yan. Mapapansin nyo mga tropa, ito oil, tubig, yan. Yung mga ano na yan, meron mga layer yan mga katropa, parang radiator sa loob. Meron mga layer. Merong sariling layer yung oil, merong sariling layer yung tubig sa loob. Kaya once na nabutas yung layer ng oil na nakadikit sa layer ng tubig, so magmimix na yung ating oil at saka water. Yan. Kung alin man yung mabutas dyan, nabutas yung sa may oil,
nabutas yung sa may water. Pero karamihan nabubutas yung sa may water kasi yung iba, kung sobrang tapang din ng coolant na nilagay mo, pwede niyang kainin yung alloy sa loob mga katropa. Kasi alloy yan, manipis lang. Kaya nagkakaroon ng mixing. Sir, nagpalit na ako ng o-ring sa sa oil cooler, naghahalo pa rin. So kahit magpalit ka ng 10 beses na o-ring dito, kung may problema sa loob nito mga katropa, maghahalo at maghahalo pa rin mga katropa yung ating oil tsaka water. Yan, dahil sira yung plate sa loob, may butas or nagkabutas na. Gaya na sinabi ko, nagkakabutas yan dito sa may water system. Yan, kasi minsan sobrang tapang nga ng coolant na nilagay natin. Kumbaga, sumobra sa coolant. Yan. Hindi rin maganda kasi may mga coolant na matapang na kumakain ng alloy mga katropa. So hindi rin naman maganda kapag puro tubig naman yung halo ng ating engine, ng ating cooling system, kasi titirahin niya naman yung mga parts ng bakal, lalong lalo na yung mga ganito. Yan, halimbawa dito bakal, yan, titirahin niya yung bakal or yung bakal sa loob ng engine, yun naman yung kakainin, kakalawangin mga tropa, yung mga pipe. Kaya hindi pwedeng sumobra sa coolant, hindi rin naman pwedeng kulang ng coolant, dapat tamang tama lang. Hindi naman pwedeng walang coolant kasi nga kakalawangin, lalong lalo na igamit natin yung mga nawasa, mga ganyan. So kung gusto nyo gumamit ng tubig na distilled water, mas maganda yung mga mineral water, yan yung gamitin natin. Medyo makakalis tayo ng kalawang mga katropa, pero mas maganda talaga yung may coolant, anti-rust. Kaya nga may coolant yun, anti-rust yung yung coolant natin, saka nagbibigay siya ng cool sa loob ng ating system, cooling system. Yan, so yan yung panggagalingan ng mga katropa ng ating water and mix sa loob nito. Hindi yung mga o-ring, kahit magpalit ka ng 10 beses dyan, mga o-ring, nakita mo to nakahiwalay yan. Kung maglilik man tong isa na to, tubig lang yung maglilik, mauubusan ka lang ng tubig, hahanapin mo ngayon kung saan naglilik. Ito naman, pag may tumutulong oil dito, halimbawa, tsaka dito, ibig sabihin yung o-ring sa oil. Yan, ito yung shield ng oil, ito naman yung shield ng water. Kasi nakaganyan yan, yan, nakaganyan yan, pasok ang tubig, labas dito, para kumbaga pinapalamig niya to, kaya nga oil cooler. Yung namang oil, papasok dito, lalabas dito. Yan, mga ganyan din naman yung circulation yan, in and out lang naman yung circulation din ng oil tsaka ng water. So kaya kapag may problema sa loob ng oil cooler, pag-mix na. So hindi dahilan yung o-ring para mag-mix yung oil. Nakita nyo naman yung o-ring yan. Yan. So ito yung isang klase ng ating oil cooler sa Ford Ranger, BT50, yung mga ganitong design. Sa Toyota, maybe ganito rin yung design. So ayan. So ngayon pupunta naman tayo sa isang klase ng ating oil cooler. So tapos na tayo rito. So ngayon ito naman yung isang klase natin ng karamihan na oil cooler. Kia Prigio, Mazda WL engine, kahit ano, yung ganitong design yan. Yan, 'di ba? So, oil filter. Tapos dito yung tubig, cooling system. Yan. Dito sa paligid na to ay cooling system yan. Yan, dito. Cooling system. So, dito yung oil lang. Yan lang yung oil. So, gaya sinabi nyo, merong o-ring dito. Yan. May gasket. So, ito ngayon yung pinaka-cooler niya. So, langis. So, yan, langis, in out din yan, in out, yung langis yan, papasok dito, lalabas dito, yan, yung langis. So, syempre, pag nagkakabit tayo, sisecure natin. Ito yung pwedeng mangyari sa nagpalit na ako ng gasket, ganun pa rin. So, imposibleng mag-leak kapag maganda yung gasket na inilagay mo, mga tropa. So, guys, sinabi ko, langis dito, sa butas na to, nagsisirculate yan, pag ganyan, mga tropa. So, yung tubig niya nandito. Yan. Ito. So hindi natin alam sa layer na to or sa loob ng layer na yan ay nagkaroon ng leak. Yan. Kung okay naman yan, na pressure test nyo, walang leak. So posibleng dito nga sa may gasket yung leaking, mga katropa. Yan. Kaya pag nagkakabit kayo ng ganitong design ng oil cooler, sinisigurado nyo yung inyong gasket ay ayos. Yan. Kasi ito, pag ganitong design,
medyo makapal yung pinaka layer. Yan, kasi yung layer nito, yung bawat layer nito nandito yung oil sa loob. Yan. So yung pinakalabas niya ito. Yan. Dito yung water. Kaya pinapaano niya to, kaya nga oil cooler, pinapalamig niya to. So kaya para makasigurado kayo, pressure test, palik test nyo kung paano nyo papalik test, kasi yung loob hindi natin masisilip. Kung makikita nyo itong mga ganito, yan may bukol-bukol yan, baka may butas na sa loob ng ano na yan, pwede maghalo yung tubig tsaka oil, mga katropa. Yan yung isa nating oil cooler na kalimitan na nakikita natin sa mga old model na engine, mga gantong cooler. Kahit mga new model, yung mga design na ganito meron din. So isi-secure natin yung gasket. Yan. Kahit secure na yung gasket natin, naghalo pa rin, ibig sabihin ito na yung may problema, yung pinaka plate na to, mga katropa. Pwede na pumasok yung tubig kapag butas yung pinakaloob, kasi hindi nyo masisilip eh. Kaya nga mas maganda pa pressure test natin, mga katropa. So yun yung ating sa oil cooler, mga katropa. Dalawang klase ng oil cooler na pinakita ko sa inyo. Yan, ito. Yan. So Kia Prigio, WL engine, WE engine, yung ganyang design na cooler, or mga ibang model na mga truck, mga jeep, yan, meron mga ganitong design. So yun lang, si-secure natin to. Lagi natin na para makasure tayo, naghalo yung tubig, ipipa-pressure test natin, or para makasure tayo talagang ano, papalitan na natin, mga katropa. So yan, para hindi na natin pag-isipan. Yan, mga katropa. So naglangis na tayo. So okay lang yan, kasi yun yung trabaho natin, mga katropa, yung madumihan tayo, minsan masugatan. Yan. So tapos na tayo sa oil cooler. Dalawang klase ng oil cooler. Yan. So kalimitan sa BT50 at Ford, ito yung nagiging problema, oil cooler. Assembly yan. So papapalitan natin ang assembly, mga katropa. So yan. So ngayon pupunta naman tayo ngayon sa ATF, mga katropa. So ito sa Ford pa rin to, Mazda BT50 Ford, or kung ano man yung may design na ganitong style ng ATF cooler. So ganun pa rin yung design. Yan, merong in out tsaka yung merong out tsaka in yung water. Yan, ganyan papasok dito, ganyan. So meron din in out yung ATF. So kaya pag naghalo yung ATF tsaka yung tubig, so pupunta na kayo sa ATF cooler. Sigurado na yun, yung loob niyan may problema na. So dito naman sa ATF, ito nga ATF. Kung may leaking naman dito, ATF lang yung magli-leak, mga katropa, sa o-ring na yan. Yan, may o-ring yan, pang Ford. So pag may leak dito, ibig sabihin o-ring yung problema niyan, yung ATF o-ring. Yan, matigas na, pwede nang palitan. Yan. So dito naman, siyempre tubig yung magli-leak, mga katropa, in out. Kaya pag nag-mix, alam nyo na, yung loob nito may problema na, may butas pag naging gatas na yung tubig ng ATF nyo. So yan yung mga katropa, sa pagdating sa ATF ng ating sasakyan, may ATF cooler. Yung iba maliliit lang, kagaya ng CX-5, maliliit lang yung cooler nya, ganyan lang bilog. Ito sa Ford Ranger tsaka BT50, ganyan yung ATF nya, ATF cooler. So ngayon same lang, diba? Merong in out ng water, yung oil, tsaka ATF in out circulation. Yan. Ganun din circulation ito. In, punta rito, labas, in, labas. Yan. Tapos sa ATF, ganun din. Dadaan dito, lalabas dito. Pasok, labas. Yung circulation ng dalawang ano. Kaya pag meron na naghalo na, yung mga plate niyan, meron ng leaking sa loob, may mga butas, mga tropa. Yan. So hindi naman kagad-agad bumibigay. So binibigyan ko lang kayo ng idea kung sakali ma-encounter nyo, mga katropa. Kahit ano sasakyan, basta may ATF cooler. Kahit ano sasakyan, basta may oil cooler. Yan. Kung wala kayong maisip, ibig sabihin yung sasakyan natin walang overheating, walang kung ano-ano, biglang naghalo na lang. Pero umaandar pa siya, pero naghalo na, mga katropa. So no overheating. So yan yung mga pwedeng possible cause, mga katropa. So ito yung ATF natin ng oil cooler ng Ford Ranger. So bibigyan ko pa kayong isang idea about sa ating ATF cooler, yung mga nasa loob na radiator naman. Ito yun. Ito yun, mga katropa. Ayan, mapapansin nyo to. Tingnan na lang natin. Ayan. So
So kung mapapansin nyo yan, meron dalawang ano yan sa radiator nyo, ganyan. Dalawang pipe, in at saka out din yan mga katropa. Yan. So nandito yung ATF sa loob nitong tube. Ayan, nandyan. Kaya kapag may butas to, pwede na rin maghalo yung ATF ninyo tsaka yung tubig. So magiging kapit gatas yan. Pero iba yung kulay pag ATF yung naghalo. Ibang kulay, mamula-mula, or unless kung yung ATF nyo ay luma na, so magiging itim pa rin yan. Pero amoy ATF mga katropa. So yan yung ATF cooler ng sa mga ganitong design sa may mga radiator. Ganyan yung ano, yung design niya. Para lang sa mga beginners, meron kayong idea. So yan. Pag naghalo yung ATF, yan lang yung problema. Kasi nandito yung cooler sa loob ng radiator. Yan. So yan guys, sabi ko meron siyang in tsaka out. Yan. Dalawa, kagaya rin ito. Meron ding in tsaka out yung ATF niya. Yan. Yung pagkakaiba lang nito, yung cooling system niya ay nandito na sa loob ng radiator. Ito na yung pinakaano, yung ano ng ATF. Yan, itong area na to, yan ay pinaka cooling system niya. So yung sa langis naman, ulitin ko, ito yun, pipe, pasok dito, lalabas dito. Circulation lang din yan, umiikot lang din ganyan, pupunta ng transmission, tutulak ng lalabas, pupunta rito, papasok ulit ng transmission. Ganun lang ang circulation mga katropa, sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. So ito yung dalawang klase ng ating oil cooler. Ito yung in sa loob ng radiator, ito yung naman yung nasa labas, ito yung out. Yan. Ito yung ATF cooling system out, nasa labas yan. Ito yung nasa loob ng radiator. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa ating explanation kung bakit naghahalo yung ATF tsaka tubig, tsaka kung bakit naghahalo yung langis tsaka tubig nang walang overheating. Posibleng mangyari yun kahit walang overheating, maghahalo yung tubig tsaka langis. Yan. Yan lang yung mga dahilan na pwedeng panggalingan mga katropa ng ating oil and water mixture tsaka ATF water mixture mga katropa. So yan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa basic explanation natin. So ayun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga senior ko sa inyo kung bakit naghahalo yung tubig at langis nang walang overheat. Yan mga katropa, tsaka yung ATF natin tsaka tubig, kung bakit naghahalo, ano ang dahilan at saan ba nakalagay yung oil cooler. Yan, sa mga beginners makakatulong sa inyo to mga katropa once na maka-encounter kayo. Yan, gaya ng sinabi ko, no overheating pero naghalo yung tubig at langis. Kaka-overhaul lang, naghalo yung tubig at langis. Yan, so pwedeng maging dahilan yung mga senior ko sa inyo mga katropa. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga senior ko sa inyo na water and oil mix at ATF and water mix. Yan mga katropa, yung mga parts ng ating oil cooler. Yan. So guys, sinabi ko yan, meron tayong old model na oil cooler, meron tayong model na oil cooler, tsaka ATF cooler na ibang design, tsaka old design na oil ATF cooler mga katropa. So yan, sana nakakuha ng idea sa aking senior. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel mga katropa. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content mga katropa, para makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.